Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Kasama natin ngayon sa studio si Joseph Nathan. Humihingi ng ayuda si Joseph para sa kanyang pumaraw na kapatid na si Imelda Rosario, OFW sa Abu Dhabi. June 6, 2017 ang bumalik sa Abu Dhabi si Imelda matapos ang family emergency leave na ibinigay sa kanya ng kanyang mga amo. Pagdating daw ni Imelda sa bahay ng kanyang employer, napansin daw agad nila ang mga pasa sa kanyang mukha at braso. June 14, 2017, natagpuan na lang daw si Imelda ng kanyang employer na nakabulagta sa sahig. Isinugod pa raw ng amo sa ospital si Imelda pero idineklara na daw itong dead on arrival. Kikiramay kami sa inyo, Joseph. Kasama natin ngayon sa studio. Sino ba nagsabi sa inyo nito sa nangyari sa kapatid mo? Bali, nung gabi ng 14, sir, pumunta yung bayaw ko kasama yung mother niya sa bahay namin. Okay. Sinabi niya na tumawag yung amo ng kapatid ko na tinakbo daw sa ospital. Okay. Nung pagdating doon? Opo. Alright. Hindi, nung 14 po. 14? Opo. Hindi sinugod sa ospital pagkarating pa lang? Hindi masyado malinaw. Parang, ano ba nangyari? Dito sa Pilipinas? Doon sa Abu Dhabi. So parang lumalabas may foul play bang sinasabi? Parang ganun. Kasi nung umuwi siya ng 17 ng May, bali, 17 ng May umuwi, sabi sa akin, Kuya, punta ka doon ng Friday kasi kukunin ko yung Nazareno sa bahay, sabi niya. Kasi may umiikot-ikot doon sa amin, sa bayan ng Lingayen, yung Nazareno. Okay. Kinuha niya ng 2 linggo yun. Pero yung pangatlong araw, pumunta ako sa bahay nila kasi sabi niya, Kuya, punta ka dito. Kasi nandito yung Nazareno. Pero napansin ko na yun, sir, na may pasa sa mukha, mga braso. Tinanong ko naman siya, sabi naman niya, huwag kang maingay kasi nandyan yung mga benan ko. Sa asawa ko, sabi naman niya. Okay. Tapos yung isang kuya ko rin, tinanong yung bayaw ko, sabi niya, pinagalitan niya. Bakit? Sabi, Edgar, anong ginawa mo sa kapatid ko? Sabi ng kuya ko. Ba't mo naman ginawa yun? Siya naghahanap buhay. Hindi ka naman nanaawa sa kanya. Okay, so sabi sa mga katuwid, parang sinasabi nila. Suspetsyo ninyo, mismo yung asawa nito. Opo. Ang talagang ginulpi na parang kaganyan. So, ano kung gusto ninyo mangyari? Hindi pala nangyari doon sa Abu Dhabi or parang lumalabas dito pa lang, parang ganun, bugbog Saka pinauwi din ng biyanan niya, kasi July pa sana ang uwi niya dito. Pinauwi ng biyanan niya? Oo, kasi sinabihan siya na uwi ka kasi asawa mo nang bababae. Inuuwi na dito sa bahay mo, sabi niya. Kaya napauwi agad yung kapatid ko, July pa sana ang uwi niya, kaya napaaga. Okay. Pero nung umalis yung kapatid mo, lumalabas, bugbog sarado na siya rito? Parang ganun, sir. Nagdumating siya doon. Pero hindi naman na masyadong napansin. Pero napansin ng mga kasama niya sa simbahan. Pero noon sa pagdating niya? Po, doon sa Abu Dhabi. Sa Abu Dhabi. Pero yung nakita nating litrato na yan, sa Abu Dhabi ba yan o dito sa Pinas? Sa Abu Dhabi po, ito. Yung mga pasa na yan? Opo. So wala kayang kagawan din na wala kayo sa amo niyo doon or something? Or ano bang? Wala namang binabanggit yung kapatid ko na Sir, kasi pabalik-balik na Parang ito gusto yata nila Tolben, may uwi. May-uwi. O kapatid nila. Pero problema niyan, Tolben, medyo matatagalan yan dahil magkakaroon ng investigasyon yan. Tolben, parang Alex. Dahil namatay doon, may mga pasa-pasa. Baka may foul play. Yan. Pero yan ang hinihingi yata nila ng tulong. Tama? Sabi ng nanay ko rin sa mga kapatid ko, punta ka na lang kay Tulpo, sabi, para matulungan tayo na kunin namin yung kapatid namin. Hindi doon sa bahay niya. Magagawa natin ang paraan yan. Tulad ng sinabi ni Tulero, sa experience namin, ang mga naunang public service namin, pag mga ganitong namatay at pagkatapos posible magkakaroon ng investigahan kung may foul play, matatagalan tayo ng konti rito. Pero tingnan natin dito, Sa agarang solusyon na to, tingnan natin si Acting Executive Director Raul Dado
ng Office of Migrant Workers Affairs, ng Department of Foreign Affairs of DFA. Sir, magandang hapon, sir. Good afternoon po, and good afternoon to everybody po. Alright, sir. Parang gusto lang ho ng pamilya ho, ng kapatid ho nito na maiuwi agad ho yung kanyang kapatid na namatay ho sa Abu Dhabi. Kaya lang ho na may suspecha ho sila na parang nangyari yung pagbubugbog dito raw ho sa posible doon ho sa sabi nila sa asawa raw ho rito. Ngayon, ito ho ba'y magkakaroon ng problema pagpapabalik ho natin sa isang migrant worker ho natin na kung saan namatay ho roon at may mga pasat bugbog na sinasabi naman ng kapatid na dito raw ho? Well, first of all, kung po yan, we can bring the body home. Pero, kung topic po, we would have to conduct an investigation kasi yung situation, we cannot presume na natural death yan eh. Yes, sir. Ang ano lang ho, sir, dito, gaano ho katagal pag mga ganitong klaseng kaso ho na medyo namatay ho roon, hindi pa malaman, pero sinasabi ho ng kapatid na nabugbog sarado raw ho dito pa lang, no, pagdating raw ho doon ay talagang pasa-pasa na. The way they're saying it, na kung maaari, sir, agarang mapauwi agad. Pero sa estado ho ng sinasabing sa Abu Dhabi, yung kanilang proseso ho roon, pag ganito ho ba, ganun kadali, or mag-aantay ng konti? Well, sometimes, inabot ng ilang buwan, but ang advice namin sa embassy, pumunang abogado para ma-push yung mga forensic investigators, para may labas kagad yung resulta. And to see kung meron foul play. Okay. Sir, ano magagawa ng ating kananggapan ho, sir, doon na para ito naman ma-proseso ng madalian? Kung magagawa nyo ng paraan, kasi iba ho yung batas din doon na posibleng baka mag-imbestiga sila for foul play. Correct. First of all, they can come to us here sa DFA office namin sa Manila. Okay. And then we will call the team in Abu Dhabi, yung kanilang consul doon, sa kanilang mga abogado, because yan sa Arab nations, pitigil mo yung mga Arabo nila, mga Arab nila. But they have to comply with the international standards, international law. Alright, sir. And walang presume na gano'n lang, na wala man lang foul play, no? You would have to look into that. Tingin mo tol, papuntahin lang natin sa tanggapan. Sir, pwede bang papuntahin na lang namin sa inyong tanggapan itong kapatid? Samahan po namin, sir. Oh yes, no. Anytime I'll be here during the week. You can text me beforehand. Yun na lang. Mag-meet po tayo. Okay ba ho, Director, pag sinabi ho ng pamilya na wala na ho silang habol na para sa kanila tanggap nila na nangyari ho sa kanilang kapatid ho doon, mas mapapadali po ba? Well, yeah, it happens. Pero of course, we will have to assess, have to advise the family na huwag na sila mawala ng pag-asa, no? Because we need to find out first. Dahil initially ho, ang sabi director nitong si Joseph po, mukhang ang nangyari ho sa kanyang kapatid, dahil na-depressed, dito ho binugbog, at nangyari lamang siguro doon, medyo na-depressed, doon po nagkaroon ng problema. Well, we can see that based on the reports. And of course, yung mga maaring ma-consul lawyer, yung investigator. Kasi makikita naman sa signature wounds kung ano nangyari. Yes. O that, sir, ay sasamahan na lang ho ng kilos pronto itong aming itong mapito sa amin sa tanggapan niyo ho. Ha? Sige po. Okay, with that, sir, maraming salamat po. Thank you, Director. Samahan na lang namin kayo. Actually, may isa pa siyang request Pero I don't know kung kaya ng ito, dahil problema ng pamilya ninyo yun Yung daw bangkay, gusto daw sa kanilang poder, hindi doon sa asawa ng bugbog. Pagdating na lang dito. Mahirap nga yun Ang alam ko, asawa boss siguro kasi baka may mga claim. May mga claims. Pero makisabihan niyo ng kamag-anak ko, sir, medyo matatagalan ho ito. Hindi po ito linggo ang bibilangin natin. Baka pinakamabilis na dito, 1 month. Kailan ba ho namatayan? Nung 28 po, sir. Ng June. Opo, ito. So hanggang July 20, isang buwan pa lang ho yan. So ganun ho talaga yung proseso. Kasi iimbestigahan ho, baka may foul play, baka mamaya maghabol ang pamilya. Kaya gusto rin maimbestigahan ng gobyerno doon. Ano, sir? Pero iuwi ho yan. Yan ang pangako namin ho sa inyo, may uwi ho yung kapatid ninyo rito. Thank you po, sir.